Mga balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating ihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon sa Bagong Pilipinas, ako po si Maan Macapagal. On assignment. Ang Public Attorney's Office o PAO ang tagapagtanggol ng publiko sa lahat ng korte sa buong Pilipinas. Lalo na yung mga kababayan nating walang sapat na pambayad sa abogado upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa hukuman. Sino-sino nga ba ang kwalipikado sa serbisyo ng PAO? Yan ang impormasyong ihahatid sa atin ni Ana Zamora. On assignment. Sinasabing ang batas ay para sa lahat, pero isa ring debating marinig na pumapabor lang ito sa mga mayayaman. Kaya naman mahalaga ang gampanin ng Public Attorney's Office para sa mga kababayan nating walang kakayahan na depensahan ang kanilang sarili sa batas. Ito po ang Principal Law Office of the Government para po sa criminal, civil, administrative, labor, and quasi-judicial cases ng maralitang Pilipino. Pero may mga pagkakataon pong pwede kaming atasan ng pamahalaan para maglingkod sa mga taong walang serbisyo. Libre itong ma-access sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron po tayo mga distrito sa buong Kapuluan. Basta merong korte, may PAO office po. At ang ating mga local government official, sumusuporta, mga mayor, gobernador. Nasa batas naman namin, pwede silang magbigay ng office space, ng logistics. Kaya madali po ma-access. Meron po tayong halos 400 distrito sa buong Kapuluan. Isa nga sa sikat na kasong hinawakan ng PAO ay ang paglubog ng MV Princess of the Stars noong June 2008 sa isla ng Romblon, ang isa sa mga maituturing na worst maritime disasters sa kasaysayan ng Pilipinas. At talagang nagpunta po kami sa Careta Cemetery sa Cebu, sa bisa ng kautosan ng korte, hinukay po ang mga patay at nakilala pa ng ating mga forensic experts. At doon po sa Romblon, kasama po ako naglilid sa Philippine Coast Guard at mga divers para kunin ang mga labi. Mahigit 100 pong labi ang nakuha at ang iba po ay naisoli sa mga kamag-anak. Yung mga kaso po naman ay nagwagi sa RTC, sa Court of Appeals, kaya lang po nabalitaan namin unti-unting sinesettle na sulpiso na ang ilang mga biktima. Nanalo ang kaso sa Regional Trial Court o RTC, gayunman patuloy pa rin ang pagulong ng kaso at mga apela sa kasulukuyan. Hanggang ngayon, nag-aapila pa yung kabila. Panalo po tayo sa RTC at may mga desisyon na rin favorable ang ating Court of Appeals. So, salamat po sa ating judiciary dahil kayo lang po talaga ang tatakbuhan namin at ng maralitang Pilipino kung sakaling may ganitong mga kaso ng kaapihan. At ang isa naging bunga na to, hindi na pwede maglayag ang mga barko ng Pilipinas kapag signal number 1. Ang Marina, pinayagan na lamang po ang sulpisyo na maglayag bilang cargo ship. At hindi na pwede magsakay ng Hindi human na passenger ship. Kasi nakalimang trahedya na po sila mula MP Doña Paz, MP Doña Marilyn, at marami pang iba kung saan marami pong buhay ang nalagas. Bukod sa trahedya ng paglubog ng barko noong 2008, kung saan nasa 50 out of more than 800 individuals lang ang nakaligtas, isa rin sa kilalang kaso na hinawakan ni Attorney Acosta ay ang pagpapalaya ng political prisoners. Anong araw po nung kailangan magkapistok sa Oslo, Norway, halos 32 political prisoners po ang napalaya ng PAO. Pinapunta po ako ng gobyerno sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas, sa Baybay Leyte at matagumpay pong napalaya ang 17 Amazona at Cadre. Nagumpisa po pistok noon. Kaya lang nung bandang huli nag-back down. At doon naman po sa mga kaso ng MILF, MNLF, tayo rin po mismo ang nanguna sapagkat lagi pong may atas sa akin na pangunahan ang ganitong mga kaso. Mayroon ding mga kaso para sa Overseas Filipino Worker o OFW.
Sa ating mga OFWs naman, may mga pagkakataong may mga bibitayin, humingi ng tulong sa atin ang ating mga kababayan. Yun po yung ating pinupuntahan kahit wala kaming budget sa OFW Legal Aid. Dahil yan po ay nasa DFA. Ngayon po, yung ating OFW Servicio Caravan, pinangungunahan po ng Department of Migrant Workers, ng OWA. Kasama po kami last month ni Secretary Kakdak at ni Administrator P.Y. Kaunan sa Hong Kong. At marami po tayo natulungang mga kababayan nating OFW. At sa darating na mga araw po hanggang Saudi Arabia, makakarating po ang OFW Servicio Caravan sa pangunguna po ng ating pamahalaan. Sa kabila ng pagpapalit ng administrasyon at political climate sa bansa, tiniyak ni PAO Chief Attorney Persida Rueda Acosta na nananatili silang nakatindig sa hustisya. Ng passion for justice ay hindi nagbabago. Ang aking pong prinsipyo ay sumunod sa batas, magpasakop sa pinuno, at kung ano ang mga pulisiya ng namiminuno ay irespeto natin. Sadyang masakit sa dibdib kapag nakakakita tayo ng mga bata, matanda, na namamatay, umiiyak, kaya kailangan matatag ka. Kailangan firm ka, ialis mo ang emosyon mo, kailangan focus ka lang sa legal para mabigyan mo ng hustisya ang mga biktima. Paglilinaw din ni Attorney Acosta, Hindi laging mayaman na magwawagi. Eh bakit sa kaso po ni Bonita Baran, nakatulong na 3 taong kinulong ng kanyang amo at binulag pa ng amo? Mahigit 200 ang sugat sa kanyang ulo hanggang paa. Eh nanalo sa kaso? Nakulong ang kanyang 2 amo. At balita po namin, namatay na sa kulungan ang babae na kanyang amo. At ang Supreme Court po, itinaas ang sentensya doon sa lalaking amo mula sa mababang sentensya sa habang buhay na pagkabilanggo. So si Bonita Baran na isang katulong, isang domestic helper, isang simbolo ng ating mga domestic helper na narito sa Pilipinas at nasa abroad. At ang naging dulot ng kaso ni Bonita Baran na hinawakan ng PAO, nagkaroon ng batas kasambahay. Siya po ang naging example ng ating Kongreso at Senado para taasan ang sweldo ng mga kasambahay. Bigyan ng mga benepisyo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Noong araw wala yan. Alam mo kung magkano lang sweldo ni Bonita Baran noon? 700 pesos a month. At may mga ebidensyang naipresenta ang PAO at ang prosecution. Kaya napakalakas ang kaso. Nagtulong ang Piskalya ng Quezon City at ang PAO Quezon City para maipanalo ang kaso ni Bonita Baran. Siya ay simbolo ng moralita na walang kalaban-laban. Susunod sa On Assignment. Sa isang kaso, ang hahatol ay ang hukom. Pero, in the long run, ang hahatol ay ang bayan at ang Diyos. May kasabihan, makatakas man ang salarin sa hukuman ng lupa, hindi siya makatatakas sa hukuman ng Diyos. mahalaga ang trabaho ng PAO sa pagsigurong hindi nababalot ng kasinungalingan ang pahayag ng mga testigo. Kaya naman maituturing din itong isang hamon lalo't buhay ang nakataya sa ganitong sitwasyon. Meron, binibidyo po namin. Okay. Una, pinapasulat kamay po namin yung istorya niya. Tapos ibibidyo pa namin kung ano yung sinasabi niya. Sa bawat distrito may supervisor, yung district head. Sa central office meron din po yung mga service head. At yung may special public attorneys po tayo ng mga batikan na sila ang sumasala ng mga sensational cases. At napakahalaga po, ang aking polisiya, bawal ang sinungaling na testigo. Ngayon, magbago siya, nabili siya later, wala na tayong magagawa. Ginawa po natin ang ating trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Tsaka kailangan i-verify mo rin sinasabi kung totoo. Dahil may mga palatandaan yan eh. Para mo rin ikino-cross-examine sa korte ang isang testigo kung nagsasabi nga ng totoo. At sa patuloy na paggulong ng investigasyon ng pamahalaan, isa sa mga salitang madalas nating marinig ay ang recantation of pagbawi ng mga testimonya. Paliwanag naman dyan ni Attorney Acosta, Kasi pagka ganyan may recantation, bayan ang hahatol. Halimbawa, nag-testify ka sa Congress, inang sinabi mo. Nag-testify ka sa Piskalya, inang sinabi mo. Nag-testify ka sa Senate, inang sinabi mo. Sa Korte, inang sinabi mo. Tapos bigla mo nalang babaguhin, sino maniniwala sa'yo? Kaya may desisyon ng Korte Suprema, yung mga recantation na tapos na trial, hindi talaga dapat pinapanigan. Ngayon, hindi na natin masabi dahil ika nga sa isang kaso, ang hahatol ay ang hukom.
Pero, in the long run, ang hahatol ay ang bayan at ang Diyos. May kasabihan, makatakas man ang salarin sa hukuman ng lupa, hindi sa makatatakas sa hukuman ng Diyos. Passion at public service. Sa mga salitang yan umiikot ang trabaho ng Public Attorney's Office. Yung aming appeal cases, may lawyer dyan. Kasama sila sa 1:1. Pero ang aming counterpart, Office of the Solicitor General. Ilan sila? Wala naman kaming item na counterpart ng Office of the Solicitor General. Pero umaawa kami ng apela sa korte, sa Supreme Court, sa Court of Appeals, may mga PAW lawyers tayo nandun. Kaya talagang, sabi ko nga, kapag maigsi ang kumot, magtiis mo maluktot. At huwag idadahilan na maraming trabaho. Pumasok tayo sa PAW, this is our passion, kayanin natin. Gumawa tayo ng timetable ng ating trabaho. Hindi rin sila natitinag sa pag-abot maging sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar. At may pagdalaw po kami ngayon. Mula nung 1 taon sa mga indigenous peoples, ako po mismo ang pumupunta. Yung mga Aitas, Atis, ayan, yung mga Mamangwa, pinupuntahan natin lahat yan. Dahil ang gusto ko po, bago ako mag-retire bilang PAW chief, mapuntahan lahat, walang maiiwan, walang mapapabayaan. May tala din tayo mga doktor, mga volunteer doctors, mga libreng gamot, libreng dentista, salamin, at may jail visitation din po tayo. At napakamatagumpay po dahil daang libo po taon-taon ang napapaakwit ng PAW. Ibig sabihin na pawalang sana. Kaya happy po ako sa performance ng ating mga kasama, bagaman wala ng pahinga, pero talagang ginagampanan ng tungkulin. Bukod dito, may mga programa rin ang Public Attorney's Office na siguradong mapapakinabangan ng publiko. Meron po tayong regular program, legal advice, counseling on the air. Ito po ay tinatawag na #pala or Presida Acosta's Legal Advice every Friday, 1:30 in the afternoon. Hindi lang natutuloy po yan pagka may mga out of town. Pero sa ang Biyernes, tulad kanina, Biyernes po ngayon, meron po kaming #pala kung saan on the spot nasasagot po ang mga tanong ng Maralitang Pilipino. At kahit hindi Maralitang Online po ba Pilipino, ito? online po yan, FB, sa pangalan ng inyong lingkod, Persida V. Rueda Acosta. Meron na po tayong 1.45 million followers. Maraming salamat sa inyo po, sa inyong pagtitiwala. Sa panahon ngayon, hindi maikakailang buhay pa rin ang puso ng mga kabataan na maging abogado ng bayan. Katunayan, sa kalalabas lang na 2025 bar exam results, umabot sa higit 5,000 examinees ang pumasa sa exam. Mas mataas na naging passing rate noong 2025 kumpara noong 2024. Hindi na namin kailangang umatak kasi lahat na magagaling nag-a-apply na sa PAW. Kami po ang walang maibigay na item. O kasi fully occupied. Noong nakaraan po, may higit 100 ang nag-oath noong nakaraang mga araw. Sa darating ng mga araw, mag-recruit ulit tayo. Papalitan lang natin yung umaalis. Yung mga napopromote, tsaka yung mga lumilipat. Kaya naman sa nais na ma-access ang serbisyo ng Public Attorney's Office, Bukas po ang aming PAW hotline, ang 028-929-9436. 028-929-9436. 24/7, Saturday, Sunday, holidays, may sasagot sa tanong. At pinalawak po natin, meron po tayong programa online. At talagang ang social media, napaka-importante. Na-realize natin yan nung pandemya. Nagkaroon po tayo ng legal aid program para po sa online. Bukas ang ating email, ang PAW_executive@yahoo.com, PAW_executive@yahoo.com, at yung aking pong cellphone na public ay abot kamay din ang Maralitang Pilipino. ang lahat ng ito ay libre para sa publiko. Libre po at walang bayad ang PAW. Ngayon, pag may abogado pong nanghingi ng utong, tinatanggal po natin. Kaya isumbong nyo po kay Persida Acosta, email nyo lang sa amin o tumawag lamang sa ating hotline o isulat nyo sa akin, ating pong imbestigahan at kakastiguhin. Kaya tayo nandito para maging simbolo ng hustisya sa Maralitang Pilipino at hindi lang sa mga Maralita, maging sa mga taxpayers. Kung wala po silang abogado sa oras na ito, may arraignment, promulgation, may trial on the same day, pwede po kami maging counsel de officio by appointment by the court. Temporary lang, provisional lang. Payo rin ni Attorney Acosta sa mga nais maging lingkod bayan. Honesty is the best policy. Yan naman ipapayo ko sa gustong maglingkod sa gobyerno. Huwag po kayo magkalat ng basura.
tayo ay maging tagalinis ng basura. Suportahan natin ang Pangulo para lalong gumanda ang Pilipinas nating mahal. Sa bawat kasong walang kakayahang ipaglaban ng karaniwang mamamayan, nariyan ang Public Attorney's Office Sowang Pao, handang tumindig para sa hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Ana Zamora, on assignment. No one is above the law. Lahat tayo may pantay-pantay na karapatan sa saligang batas ng Pilipinas. At kung hindi man nahusgahan ng tama, tandaan natin ang magiging hatol ng dakilang lumikha. Magbabalik ang on assignment. Yung nawango po yung lubid, sobrang sarap po. Di po ako makasampa kasi sobrang hirap po, sobrang lalakas po ng mga ibang deboto. Tuwing Enero, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno at ng Senyor Santo Niño. Mula sa pahalik at traslasyon sa Quiapo hanggang sa masaya, makulay at masigabong selebrasyon ng kapistahan ng Senyor Santo Niño sa iba't ibang bayan ng Pilipinas. Lahat sumasalamin sa malalim na debosyon ng bawat Pilipino. Balikan natin ang mga kapistahang ito sa ulat ni Floyd Brenz on assignment. Sa pagsikat ng araw, Enero 9, unti-unting nagising ang Maynila sa tunog ng yabag ng paa, bulungan ng panalangin at sigaw ng Viva Señor. Mula sa Quirino Grandstand, nagsimula ang traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno, isang makasaysayan na prosesyon na muling nagpabagal sa oras at nagpahinto sa lungsod. Habang milyong-milyong deboto ang sabay-sabay na naglakad sa iisang direksyon patungo sa Quiapo. Kahit na abutin tayo ng 24 oras sa posisyon, hindi ho yun makakapantay sa isang oras o isa't kalahating oras na pagsimba bilang pagdiriwang ng ating kapistahan. Sobra yung lubid po, yung nawango po yung lubid, sobrang sarap po. Di po ako makasampa kasi sobrang hirap po, sobrang lalakas po ng mga ibang deboto. Sa bawat hakbang ng andas, mas lumalalim ang kahulugan ng paglalakbay. Makikita ang mga debotong halos magkapatong-patong ang katawan, nakataas ang mga panyo at tuwalyan na pilit ipinapahid sa lubid o sa andas, sa paniniwalang magdadala ito ng biyaya at kagalingan. Ang pawis ay humahalo sa ulan ng tubig na ibinabato mula sa gilid ng kalsada, isang simpleng tulong sa gitna ng matinding init at pagod, pero sapat para muling palakasin ang loob ng mga naglalakad. Sa gilid ng prosesyon, tahimik na nagbabantay ang mga volunteer, health workers at kapulisan. May mga debotong inaakay palabas ng dagsa ng tao dahil sa hilo o panghihina. Pero marami ang pilit bumabalik, ayaw sukuan ang panatang ilang buwan o taon nilang ipinangako. Para sa kanila, ang sakit ng katawan ay pansamantala. Ang pananampalataya, pangmatagalan. Sa ngayon po, ang bilang ng kapulisan natin dito sa vicinity ng Quiapo ay mayroon pong nakakalat na more or less 2,500 personnel. At madadagdagan pa po yan every time na may lalagpasan na sektor yung ating andas. So yung mere presence ng isang pulis, deterrence na siya doon sa ating nag-iisip or nagbabalak gumawa ng hindi ka nice-nice. Hindi lamang relihiyosong ritual ang traslasyon, isa rin itong salamin ng lipunang Pilipino, naroroon ang mahihirap at may kaya, kabataan at matatanda, manggagawa at profesional, magkakatabing naglalakad at nagdarasal sa ilang oras
nabubura ang pagkakaiba-iba. Napapalitan ng iisang layuning mga debotong kumakapit sa paniniwalang may nakikinig sa kanilang panalangin. Pagsubok, sa bawat sigaw ng Nazareno, muling binubuhay ang paniniwala na hindi nag-iisa ang deboto sa kanyang pasanin. Sa pagdating ng Poong Nazareno sa Quiapo, matapos ang napakahabang prosesyon, hindi rito nagtatapos ang kwento. Para sa marami, ang Traslasyon 2026 ay nag-iwan ng malalim na marka. Isang paalala na sa gitna ng sikip, init at pagod, patuloy na umiiral ang panata ng sambayan ng Pilipino. Isang pananampalatayang hindi kailangang ipaliwanag sapagkat ito ay isinasabuhay. Taon-taon, hakbang bawat hakbang sa mga lansangan ng Maynila. Susunod sa On Assignment. Naunta na makatrabaho mi abroad para sa pagpakuan sa mo ang kinabuhi. Apila na to og pagkuan, paglihok, pagampo sa Ginoo og paningkamot sa kuan sa matag adlaw nga ginabuhat na. Sa mga sumunod na araw, ibang anyo naman ng pananampalataya ang muling namayani sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Sa pagdiriwang ng Feast of Santo Niño, libo-libong mananampalataya ang nagtipon sa mga distrito ng Tondo at Pandacan para makibahagi sa mga prosesyon, banal na misa at makulay na pagdiriwang na inaalay sa Batang Jesus sa pangunguna ng mga parokya, kaparian at mga samahan sa komunidad. Para ano lang sila, yung mabasbasan rin sila, lumaki sila ng tama. Sana lang po lumaki siyang mabait, tsaka matalino, masunurin sa magulang, lalo na sa mga lola niya. Dito sa Tondo, tinatayang halos 12,500 na deboto ang dumalo sa maagang misa at sumunod na prosesyon kung saan makikita ang mga pamilyang may dalang sariling imahen ng Santo Niño. Sabay-sabay na naglalakad at sumayaw sa mga kalsada bilang pagpapahayag ng panata at pasasalamat. Dinagsa naman ng mga deboto ang Shrine of Holy Infant Jesus sa Davao City sa pagdiriwang ng ika-58 na anibersaryo at kapistahan ng Senyor Santo Niño. Ipinagparada ng mga mananampalataya ang kanilang bagong bihis na replika ng Batang Jesus bilang pasasalamat at paghiling ng biyaya. Unta nga among mga sakripisyo nga unta mapalamo ang among kaugalingon, dili lang sa kaugalingon og sama ang pamilya unta maayo ang may tabog karong tuiga. Naunta na makatrabaho mi abroad para sa pagpakuan sa mo ang kinabuhi. Apila na to og pagkuan, paglihok, pagampo sa Ginoo og paningkamot sa kuan sa matag adlaw nga ginabuhat na. Marami ang nag-alay ng panalangin para sa kalusugan, kabuhayan at mas maayos na buhay ng kanilang pamilya. Mahigpit namang binantayan ng mga otoridad ang kapistahan para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Matagumpay ring isinagawa ang Fluvial Parade ng Santo Niño sa General Santos City bilang simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ng komunidad. Sumiklab ang saya sa Fuente Osmeña Boulevard nang magsama-sama ang libo-libong manonood para sa Sinulog Grand Parade kung saan 40 na dancing contingents ang nagpakitang gilas sa makukulay na costume at kahangahangang props. Mahigpit ang seguridad sa paligid. Pinangungunahan ng LGU Cebu City at PNP para matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng parada. Ayon kay Mayor Nestor Arquival, mas maaga ngayong taon natapos ang ilang bahagi ng parada dahil sa maayos na koordinasyon at crowd management lalo na sa presensya ng mga artista. So far, very successful niya ang time, murag maigo ta. In fact, medyo masayo gani. Ang ako lang karon nga
makontinue gyud ang dagan na mga artista. Ang artista hindi syagit sa mga tao muten padung sa kilid, magkaguliyang na hinuon mo na makadugay. So akong gi-request sa mga pulis nga ang sila na gyud sa center para mo continue gyud ang dagan. Dumalo rin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City na nag-obserba sa best practices ng sinulog bilang bahagi ng kanilang Sisterhood Agreement sa Metro Cebu. Sa paligid ng parada, maraming food stalls, souvenir shops at iba pang produkto ang bumungad. Nagbigay ng pagkakataon sa malalaki at maliliit na negosyante na kumita sa gitna ng kapistahan. Sa pagtatapos ng mga pagdiriwang, ang mabigat na panata ng traslasyon at masiglang debosyon sa Santo Niño lalong naipakita ang lawak at lalim ng pananampalatayang Pilipino. Mula sa pawis at sakripisyo ng mahabang prosesyon hanggang sa sayaw at awit ng pasasalamat. Iisa ang mensahe sa gitna ng kahirapan, kaguluhan at pagbabago ng panahon na nanatiling buhay ang paniniwala ng mga Pilipino. Floyd Brenz, On Assignment. Ang lalim ng ating pananampalataya ay samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamtan natin ang dasal na ating hinihiling sa dakilang lumikha. Tara na't libutin natin ang mga iskinita sa palibot ng simbahan ng Quiapo na dinarayo ng mga nagdanais ng murang bilihin. Yan ang mga storyang ang hatid sa atin ay Good Vibes. Nicole Buyok, ibida mo. Kayo ba'y naghahanap ng gamit sa kusina, pang-construction, accessories at kung ano-ano pa pero ayaw magpalipat-lipat ng lugar dahil goal sa oras, nais magtipid, at gusto ring mamasyal with food trip on the side? May sagot tayo dyan mga Mars. Tara na sa Quiapo, Maynila at libutin natin ang mga eskinita doon na samot-sari ang mga paninda. Sa dami ng mga dumarayong mananampalataya ng Poong Nazareno, lalo na tuwing Enero kung saan ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na patron, dinarayo rin ng libo-libo nating mga kababayan ang bawat kalsada sa palibot ng simbahan dahil sa mga panindang nakalatag doon. First up, ang paboritong street ng mga mahilig sa electronics, gadgets, at kung ano-ano pang klaseng tools, ang Raon. Make sure lang na handa ang inyong earphones dahil siguradong mawiwindang ang tenga nyo sa lakas ng mga speaker na binibenta rito. Hanggang pagliko mo sa Evangelista Street papuntang Paterno, kung ano-anong paninda ang sasalubong sa'yo. Iba't ibang prutas, fishball, at kung ano-ano pa, kaya siguradong hindi ka mauuhaw at magugutom sa paglilibot dito. Kung ang hanap mo na may eyeglasses o salamin sa mata, sa kahabaang ito ng Paterno Street hanggang makarating ka ng Avenida, siguradong may magugustuhan kang design na bagay sa korte ng iyong muka at siguradong lilinaw ang inyong mata. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, may brand new eyeglasses ka na. At sa presyo, siguradong may swak sa budget mo. Iba't ibang trending outfit din ang pwede mong pagpilian sa kahabaan ng P. Gomez, Carriedo at Hidalgo Street. At kung noon, sikat sa mga mahilig sa camera ang Calle Hidalgo, ngayon, pinipilahan na rin ang mga pagkain dito gaya na lamang ng sotanghon na to na pinasikat ng mga vlogger noong panahon ng pandemya. Kung ang hanap nyo na may tumpok na mga gulay, isda, at kung ano-ano pa, sa harapan mismo ng simbahan, sa panulukan ng Hidalgo at Villalobos Street mo yan matatagpuan. At habang binabaybay nyo naman ang eskinita ng Villalobos, abay, lubusin nyo na ang pamimili dahil pati mga murang plato, baso, kawali at kaldero, meron sila dito. Pero wait, hindi pa tapos ang ating food trip dahil isa pang madalas dayuhin ang palabok o pansit luglog. Kita nyo naman ang mga sangkap ng kanilang palabok, flavorful, kaya naman sunod-sunod din ang order at pagdating ng kanilang mga customer.
Nag-enjoy ba kayo sa ilang minuto nating pamamasyal sa palibot ng simbahan ng Quiapo? Oh well, pack your bags na at mamili ng mga nais bilhin para kay tatay, nanay, ate at kuya. Pero wag nating kalimutan magpasalamat sa mga biyayang kaloob sa atin ng dakilang lumikha. Nicole Therese Buyok, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal. On assignment.